Pagbuo ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, inumpisahan na ng People's Organizations. Pagdaragdag sa budget ng Office of the Vice President, usap-usapan sa Senado ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri. Mga pulis na may kamag-anak na tatakbo sa 2025 midterm elections, ililipat ng pwesto. Police escort na mga individual na tatakbo sa halalan, iririkot. Pribadong sektor hinihikayat ng Office of the Civil Defense na magsagawa ng sariling structural integrity audit bilang paghahanda sa The Big One. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Buo na ang mga kandidato ng alyansa ng mga partido sa ilalim ng administrasyon na sabak sa 2025 senatorial election. Kanina, isa-isa na itong ipinakilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. Kombinasyon ng mga veteranong senador, re-electionist at mga kongresista ang bumubuo sa senatorial slate ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kanina, inendorso na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pambato nila sa 2025 midterm elections. Kabilang dito sina Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abigail Binay, Senator Pia Cayetano, dating Senador Panfilo Lacson, Senators Lito Lapid at Amy Marcos. Kasama rin sina dating Senator Manny Pacquiao, Senator Ramon Bong Revilla Jr., dating Senate President Vicente Tito Soto III, Senator Francis Tolentino, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Las Piñas Representative Camille Villar. Tanging ang presidential sister na si Senator Amy ang hindi present sa entablado. Agad namang maghahain ng kanyang resignation sa gabinete si Secretary Abalos sa oras na maghain siya ng Certificate of Candidacy. Ipapaubaya na lamang na DILG Chief kay Pangulong Marcos ang anunsyo kung sino ang papalit sa iiwan niyang posisyon. I've heard of several names na papalit po sa akin, no? Siguro hindi ko lang pwedeng sabihin dahil narinig ko lang naman, pero nasa Pangulo na po ito kung sino po ito. Wala namang nakikitang problema ang magiging campaign manager ng alyansa na sina Vota City Representative Toby Chanco kung magkasama man sa kanilang lineup sina Mayor Binay at Senator Cayetano. Yung personal differences naman, I think they will rise over above that. May hiling naman si Pangulong Marcos sa mga kandidato ng administrasyon. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Kumpiyansa ang Pangulo sa kakayahan ng kanyang mga inendorso at naniniwalang magiging katuwang niya ang mga ito sa pagtataguyod ng mga programa para sa sambayan ng Pilipino. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi niya prioridad sa ngayon ang pakipag-alyansa sa ibang politiko sa gitna ng mga usap-usapan ng umano'y kanyang pagtakbo sa mga darating na eleksyon. Ayon kay VP Sara, iyon ay pinagtutuunan muna niya ng pansin ang kanyang trabaho sa OVP bilang isang vice-presidente. Ito ang balita ni Rose Zalicos. Hindi ko nasasagutin yung details kasi I understand hindi din nagsasabi ng detalye si VP Len. Pero i-confirm ko na nandun ako sa bahay niya. Sa kanyang pagharap sa isang press conference kahapon, inamin ni Vice President Sara Duterte na binisita niya si dating Vice President Leni Robredo sa bahay nito sa Naga City kamakailan. Paliwanag ni VP Sara, ang kanyang pagbisita kay Robredo ay bahagi na ng kanyang trabaho sa Office of the Vice President.
Anya, maaaring hindi alam ng karamihan sa ating mga kababayan na isa sa mga trabaho ng pangalawang Pangulo ang pagbisita sa mga dating naging Vice-Presidente ng Pilipinas. Dagdag pa nito, hindi lamang si VP Leni ang kanyang binisita, kundi maging ang iba pang mga dati nang naging Vice-Presidente gaya nila Chofisto Ginggona at Joseph Erap Estrada. Nakatakda rin niyang bisitahin sina dating Vice President Jejo Marbinay at Noli De Castro. Anong purpose ng pagbibisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila. Nagsasabi ako na ako yung Vice President at sinasabihan namin sila as former Vice Presidents, we owe it to them na kung may kailangan sila, susuportahan namin sila yung opisina ng OVP. And we invite them to lend us memorabilia para sa Office of the Vice President Museum. Bagaman inamin ni VP Sara na binisita niya si dating Vice Presidente Leni Robredo, tumanggi siyang idetalye pa ang mga bagay na kanilang pinag-usapan. Hindi na rin ito sinagot ang tanong kung personal ba o may kinalaman sa politika ang kanilang pagkikita. Kung meron mang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Leni yun kasi bahay niya yun and siya yung binisita. So, napaka-assuming ko naman kung ako yung magkukwento, ako na nga yung bisita, ako pa yung madaldal. So kung si Vice President Leni Robredo ay walang sinasabi, respetuhin natin kung ano yung gusto niya. Nilinaw naman ni VP Sara na hindi niya prioridad sa ngayon ang pakikipag-alyansa sa ibang politiko at inuunang asikasuhin ang trabaho niya sa OVP. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang Office of the Vice President. So nandun tayo sa protect the Office of the Vice President na isa sa mga, of course, duties ng Vice President. Dagdag pa nito, wala rin siyang ini-endorso sa ngayon at wala ring binubuong senatorial lineup. Nauna nang sinabi ni VP Sara na inimbitahan siya noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan ang kanilang political alliance. Gayunman, hindi nagbigay ng kanyang commitment ang Vice-Presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Obligado ang mga pulis na ideklara kung may mga kaanak silang tatakbo sa anumang posisyon sa darating na 2025 elections. Dahil sakaling meron, ililipat sila ng pwesto ng Philippine National Police. Ayon sa PNP, layunin nitong mapanatiling apolitical o walang bahid politika ang mga pulis at hindi maimpluwensyahan ang darating na halalan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang mga miyembro po ng PNP are obligated po to declare whether or not they have a relatives running for any political position this coming May 2025 po as part of our SOP po. Ipinaiimbentaryo na ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga tauhan nito na mayroong mga kamag-anak na tatakbo sa 2025 midterm elections. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ililipat ang mga pulis na may kamag-anak na kandidato sa kanilang mga lugar. Doon sa mga pulis po natin na may mga kamag-anak po, mga relatives o mga kakilala po na tatakbo doon sa kanilang place of assignment ay ililipat po yan. At ngayon po ay i-inventaryo na po yung ating Directorate for Personnel and Records Management at pinapadeclare na rin po kung sino yung may mga kamag-anak na tatakbo. Sinabi ni Colonel Fajardo, layo nito na hindi maimpluwensyahan ng mga pulis ang magiging resulta ng halalan sa lugar. As this early ay nagwa-warning na po ang ating Chief PNP na hindi po natin pahihintulutan na magkaroon po at magamit po yung ating pagiging pulis para maimpluwensyahan po itong darating po na eleksyon sa darating po na Mayo 2025. Kinumpirma din ng PNP na i-recall o babawiin ang mga police escorts na nagbabantay sa mga individual na tatakbo sa darating na halalan para mapanatiling non-partisan at apolitical ang mga ito.
kapag sumasailalim po tayo sa electoral process, definitely part po yan ng pag-recall po. Kasama na po yan yung mag-recall po ng mga security kasi we don't want to happen po na itong mga, although they are authorized to provide security detail po doon po sa may mga under threat po, but during election period ay nire-recall po talaga yan so as not to give impression na may pinapaboran po tayo. Ang filing ng Certificate of Candidacy o COC ay magsisimula sa susunod na linggo mula October 1 hanggang 8, 2024. Nauna nang ipinag-utos ng pamunuan ng PNP sa mga ground commanders ang maagang assessment sa mga lugar na may matinding labanan sa politika. Ito'y upang agad na makapag-rekomenda sa Commission on Elections ng mga lugar na maaaring mapabilang sa areas of concern. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuloy ng ilang grupo ang banta nilang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kanina inumpisahan na ng People's Organizations sa ilalim ng bagong alyansang makabayan ang pagbuo ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ang reklamo ay posibleng maihain kapag nag-resume na ang sesyon ng Kongreso sa Nobyembre. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Yung iba't ibang mga people's organizations under bayan are now studying the possibility of filing an impeachment complaint and the drafting of the complaint has started. Isang araw matapos ideklara ang session break sa third regular session ng 19th Congress. Inihayag ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino na ngayon chairperson ng bagong alyansang makabayan na sinimulan na ng People's Organizations ang pagbuo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House panel sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa mga nakalipas na taon. Ayon kay Casino, bukod sa kanila may iba pang grupo na kasama sa pagbalangkas ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Sa ngayon, dalawa lang ang pagpipilian ni VP Duterte sa mga kontrobersyang kinakaharap nito. Ang tingin namin, ang choice na lang ni Sara Duterte is either to resign or eventually to face impeachment. Tingin namin marami pang ibang lalabas na mga issues na tinatago. Ang catch-all naman talaga na ground dyan ay ang betrayal of public trust. Diba? Yung mga ginawa niya. Ngayon, prioridad para sa pagtingin ng bayan muna na mamamayan ang mag-file ng complaint at mga people's organizations yan. At hindi kami mangingiming susuporta dyan. Naninindigan naman si VP Sara na hindi siya aalis sa pwesto. Sa gitna ito ng panawagan ng ilang mambabatas, gayon din ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang kapalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. Meron bang tatayo na impeachment kung sa mga complaint na ito ba ay may mga form, may substance, yung mga tinitignan dyan eh. Kung wala naman yung mga sabi-sabi lang, baka hindi matuloy. Pero kung matibay din naman, siguro baka meron. Batay sa panuntunan ng House of Representatives, maaaring maihain ang isang beripikadong impeachment complaint laban sa pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan ng sinumang mamayan ng bansa sa pamamagitan ng endorsement ng sinumang House member. Ilang probisyon ng Articles of Impeachment ay ang culpable violation o tahasang paglabag sa konstitusyon, treason o pagtataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption o tahasang paggamit ng posisyon para sa sariling ganansya at katiwalian, iba pang matitinding krimen at pagsira sa tiwala ng taong bayan. Gayunman, dadaan ito sa House Committee on Justice na siyang magpapasya kung may matibay na batayan ba o ebidensya ang reklamo. Kailangan din itong suportahan ng 1/3 ng House members o 106 na kongresista sa plenaryo ng Kamara bago mai-endorso ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang Senado naman ang magsisilbing hukuman at kailangan ng boto ng 2/3 o 16 na mga senador para makonvict ang akusado o maparusahan gaya ng reprimand o censure o ang pinakamabigat, ang tuluyang mapatalsik sa pwesto.
Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa huling session day ng Kamara bago mag-recess ang Kongreso, pinagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang pagtatanggal kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa ilang House committees. Walang binanggit na dahilan sa pagkakatanggal ni Congressman Marcoleta sa 5 komite, partikular na ang Appointments, Energy, Justice, Public Accounts at Constitutional Amendments. Dating Vice Chairperson ng House Energy at Justice Panel si Marcoleta. Ang mosyong ito ay inihain ni Deputy Majority Leader Iloilo City Representative Jam Baronta. Si Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson naman ang hahalili sa membership ni Representative Marcoleta. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect to the Commission on Appointment, to the Committee on Energy, to the Committee on Justice, to the Committee on Public Accounts and Constitutional Amendments, Representative Virgilio Lacson, Vice Representative Rodante Marcoleta. So moved, Mr. Is there any objection? Chair hears none. Motion is approved. Kilalang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte si Congressman Marcoleta. Nito lamang din buwan ng Setyembre nang tanggalin sa pagiging Vice Chairperson at miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang kongresista. Naniniwala si Congressman Marcoleta tinanggal siya sa House Committees dahil sa paninindigan nito sa mga umiiral na panuntunan, regulasyon at standards ng parliamentary practice. Ilang senador na umano ang nagpahayag ng kanilang layunin na dagdagan ng pondo ng Office of the Vice President ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri. Kabilang anya sa mga ito sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Nilinaw naman ni Senator Zubiri na hindi nila balak ibalik ang original proposed budget na 2.037 billion pesos kung hindi ang 733 million pesos lamang na inaprubahan ng Kamara. Binigyan din ito na ang desisyon sa panig ng Senado ay dapat magmula kay Senator Grace Poe, Chairperson ng Naturang Committee on Finance. I think the appetite though amongst the senators is to increase the budget a bit. Sa usap-usapan sa lang. Mas mabigat na parusa ang kakaharapin ng mga sangkot sa agricultural smuggling, hoarding at cartel operations. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito ang balita ni Nel Maribuhog. Under this law, smuggling, hoarding, profiteering, and cartel operations involving agricultural and fishery products will now be classified as economic sabotage, a non-bailable offense punishable by life imprisonment and fines up to 5 times the value of the goods involved. Maaaring patawan ng habang buhay na pagkakakulong at malaking multa ang kakaharapin ng mga mapatutunayang sangkot sa pagpupuslit at hoarding ng agricultural products. Sa nilagdaang kaninang bagong batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, ituturing ng isang economic sabotage ang smuggling at hoarding ng agri-products kung ang halaga ng produkto ay umabot ng higit sa 10 milyong piso. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lamang ang mga pasimuno ng iligal na gawain ang maaaring makasuhan nito. And let me be clear. This law does not just target the masterminds. It holds all accomplices accountable: financiers, brokers, employees, even transporters. We are establishing the Anti-Agricultural Economic Sabotage Council, which I will chair. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mas may pangil ang batas na ito. Kasi pati lahat ng warehouses ngayon for grains and cold storages, kailangan na i-rehistro. At dun, pag nakarehistro yan, mas madali na i-monitor ng DA at ng other government agencies at mapuntahan. We will have visitation rights. So any
warehouse daw na may food na may malaking halaga na hindi registered, malamang illegal yan. Welcome development naman ito sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ayon sa grupo, dagdag proteksyon ito sa mga local producers. Kung makikita natin dati walang nakafile na kaso kasi na didismiss. So, itong bagong inamed na batas, maganda ito at nakikita natin makakatulong. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inirekomenda ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri na magkaroon ng mas maraming konsultasyon ang mga senador bago simulan ng formal na sesyon sa plenaryo. Ito ay matapos magkaroon ng mainit na pagtatalo sina Senator Zubiri at Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay nito, nakatakdang mag-usap ang dating Senate President Mig Zubiri at ang kasalukuyang Senate President Francis Cheese Escudero. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Moving on and moving forward, nagbati naman po kami dalawa. It was just a miscommunication that turned into a misunderstanding. Nag-abroad ka ba? Anong gusto mo? Mabilis na nagkaayos sina Senators Juan Miguel Zubiri at Alan Peter Cayetano matapos magkainitan sa pagtatapos ng sesyon ng plenaryo noong Martes, September 24. Ayon kay Senador Zubiri, isa lang itong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang mambabatas matapos may isang usapin na binuksan si Senador Cayetano kaugnay ng paggawa ng bagong distrito sa Taguig City. Sindak ka na sindak dito Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo? Handa naman niyang suportahan ang adikain ni Senador Cayetano, ngunit hindi lang umano kasama sa agenda o listahan ng mga dapat talakayin sa natulang plenary session ang naturang issue. Hindi po namin alam anong tinitake up sa floor. Ako naman kasi, kilala niyo ako, I've been really pushing for rules and traditions, lalo na yung traditions of the Senate. And part of the traditions of the Senate was yung agenda of the day. Wala sa agenda of the day, you have to seek consensus from everyone before you actually take it up. Paliwanag pa ng dating Senate President, hindi naman ipinagbabawal ang pagtatalakay ng usaping wala sa scheduled agenda. Ngunit dapat pinagkakasundoan nito ng mga senador. At upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, nagbigay ng ilang rekomendasyon si Zubiri kay Senate President Francis Cheese Escudero. Nag-usap kami kahapon na mag-usap kami. So, he said na when we get back, during the break, he wants to meet with me now. That's right. These issues like more consultations, how we can improve, yes, the camaraderie with the senators. Wala akong pakialam sa pagboto dun Sinabi mo yun, interest mo lang iniisip ko Una nang humingi ng paumanhin si Senador Cayetano sa pagtataas ng boses at nabigla lang umano siya sa mga pangyayari. Kasalukuyan ang naka-session break ang Senado at nakatakdang magbalik ang mga sesyon sa plenaryo sa buwan ng Nobyembre. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Lubog ngayon sa tubig baha ang fishing town ng Guanimar sa Cuba. Busod ito ng malalakas na ulan dulot ng pagdaan ng Hurricane Helene. Mula Mexico, kumikilos na ito patungo sa Florida. Nagbabala ang National Hurricane Center na may taglay itong catastrophic wind impact. Bukod sa Florida, inaasahang mananalasa rin ito sa Georgia, USA. Nanawagan ng pansamantalang tigil putukan sa Lebanon ang Estados Unidos, United Kingdom at European Union kasunod ng paglala ng labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Iminungkahi ng 12-strong bloc ang isang agarang 21 araw na ceasefire upang magbigay ng puwang para sa diplomasya patungo sa pagtatapos ng isang diplomatic settlement. Sa joint statement ng magkakaalyadong bansa, sinabi nila na ang labanan ay hindi katanggap-tanggap dahil sa banta ng panganib ng isang mas malawak na pagtaas ng tensyon sa rehiyon. She put out a statement for a 21-day ceasefire
along the Israeli-Lebanese border. We were able to generate significant support from Europe as well as the Arab nations. It's important this war not widen. I'll have more to say about it tomorrow. Naitala ng India ang kauna-unahang kaso ng mas nakamamatay na strain ng Mpox virus. Ang Clade 1b strain ng virus ay nakumpirma ng health authorities sa katimugang estado ng Kerala matapos na matukoy noong nakaraang linggo sa isang 38 taong gulang na lalaki na naglakbay kamakailan sa Dubai. Nagdulot naman ito ng alarma sa health officials sa buong mundo dahil sa posibilidad ng mabilis na pagkalat. Pinuri naman ng Health Minister ng Kerala ang matatag na healthcare system ng estado para sa mabilis na pagtuklas ng kaso. Ibabalik na ng Finland sa China ang 2 giant pandas. Ayon sa zookeepers, masyadong magastos at hindi na nila kayang tustusan ang pag-aalaga sa mga ito. Ang 2 panda ay dinala sa Finland noong 2018, ilang buwan matapos ang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping. Hindi umano kayang suriin lahat ng gobyerno ang mga estruktura sa Metro Manila kung makakayanan nito ang malakas na lindol gaya ng The Big One. Kaya hinikayat ng Office of the Civil Defense ang pribadong sektor na magsagawa ng sarili nilang structural integrity audit upang malaman kung kailangang patibayin ang kanilang mga gusali. Ito ang balita ni JP Nunez. Kahit anong duck overhaul gawin natin, kung kayo naman ay nasa loob ng strukturang gugo, doon na kayo malilibing. Ang preparasyon ay magsisimula doon sa paggawa ng engineering solutions. Buildings should withstand huge earthquakes that can happen. Hindi pa rin naaalis ang pangamba na maraming gusali ang pwedeng gumuho sa Metro Manila sakaling tumama ang The Big One o ang malakas na lindol na maaaring umabot ng magnitude 7.2. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Executive Director at Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, hindi pa lahat ng mga building ay na-audit ng gobyerno kung nakasusunod ang mga ito sa pamantayan ng National Building Code of the Philippines. Ayon sa ahensya, dapat maisailalim sa structural integrity audit ang mga gusali para matukoy kung kaya nitong makatagal sa malakas na pagyanig ng lindol gaya ng The Big One. Ito din ang pagbabatayan kung dapat magkaroon ng retrofitting o pagpapatibay sa isang gusali o istruktura. Gayunman, hindi anya ito matatapos agad ng gobyerno dahil maraming mga gusali ang kailangang suriin at limitado lang din naman ang mga engineer at arkitekto mula sa mga ahensya ng pamahalaan na pwedeng gumawa nito. Kaya naman hinihikayat ng OCD ang mga pribadong sektor na makapagsagawa ng sarili nilang structural integrity audit upang masuri ang kanilang mga gusali kung kakayanin ang malakas na lindol. Wala pa ho tayong 100% audit. Ito'y magastos. Kaya nga we are encouraging including the private sector. Hospital owners, school owners, all the command and control centers, magkaroon na ng inspection. Kaninang umaga naman isinagawa ang ikatlong National Simultaneous Earthquake Drill o NSED na pinangunahan ng OCD at NDRRMC. Alas 9 ng umaga nang magsagawa ng ceremonial pressing of the button ang mga ahensya ng gobyerno para sa pagpapatunog ng sirena bilang hudyat para gawin ang duck cover and hold. Binigyang diin naman ng OCD na dapat makiisa ang publiko sa mga ganitong gawain upang mabawasan ang posibleng casualty kung magkakaroon ng matinding lindol. Ang importante pag ginawa kasi yan, duck cover and hold, unang-una, para makuha mo yung balanse mo. Kasi pag ginawa mo yun, yung posibilidad na matumba ka or magpagulong-gulong ka, may iwasan. Tumugon naman sa ginawang earthquake drill ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kasi po pag dumating kasi sa punto na talagang aktwal, na talagang nandoon na yung kalamidad na yun, alam po natin kung paano natin dapat gawin. At least alam natin kung paano natin ilikas ang ating pamilya sa safety na lugar.
Kailangan po na mayroon tayong drill na ganito para kung aware na ang tao, madali lang silang makalabas galing sa building. Sa akin po, nakatulong siya bilang maging aware po sa mga dapat gawin during na may lindol. Kasama ring nakiisa sa third quarter NSED ang mga rescuers ng UNTV sa buong bansa bilang bahagi ng advokasya nito na pagtulong sa oras ng sakuna. Gayon din ang mga empleyado ng KDR Group of Companies at mga estudyante sa La Verdad Christian College sa Caloocan City na magkakasamang lumabas ng gusali habang nakapatong ang mga kamay sa ulo. Ayon sa Office of the Civil Defense, sa November 5 naman nakatakda ang huling National Simultaneous Earthquake Drill ngayong 2024, kasabayan ng World Tsunami Awareness Day. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong may mga nagpakilala ng tatakbo para sa 2025 elections na mga appointed officials sa pamahalaan, sinabi ng Commission on Elections o COMELEC sa ilalim ng rules, sila ay deemed resigned o nagbitiw na sa pwesto oras na maghain ng kandidatura. Samantala tuloy ang halalan sa BARM kahit pa may resolusyon ang Bangsamoro Parliamentary na i-reschedule o iurong ang eleksyon sa rehiyon. Ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang gabi Dante, ano ba ang nature ng isang appointed at elected officials? Bakit deemed resigned ang mga appointed habang mananatili naman sa pwesto ang mga halal na opisyal? Magandang gabi Jun. Magkaiba kasi yung nature nung sa pagitan ng isang appointed official at saka elected official. Mayroon kasing ruling diyan ang Korte Suprema at sinasabi nga dito na ang isang elective official kaya pwede siya Jun na bagamat siya ay tatakbo ay pwede pa rin siyang umupo doon sa kanyang posisyon, halimbawa isang mayor, dahil sinasabi nga dito ay yun naman talaga ang nature ng kanyang posisyon. Kaya siya naluklok dyan ay pwede siyang mag-engage sa politika. Pero pagdating sa elective position ay sinasabi dito ng batay sa desisyon ng Korte sa kaso ng Fariñas versus Executive Secretary ay iba doon. Hindi siya dapat mag-engage sa politika. At kaugnay nga niyan, June ay 5 araw na lamang o sa Martes, October 1 ay magsisimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbo sa national and local elections. Inaasahan na may mga opisyal nga ng gobyerno o public appointed officials ang kakandidato. Isa na rito si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. na kabilang sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, deemed resigned o otomatikong ituturing na nagbitiw na sa pwesto oras na maghain ng kandidatura o COC. Nakasa dito sa Section 44 ng COMELEC Resolution number 11045. Pagka-file ng candidacy, deemed resigned yung appointive official na yan sa kanyang posisyon. Hindi kinakailangang mag-resign o sulat. Deemed resigned yun automatically. Nakalagay po sa guidelines natin yan. Saklaw din ang kautusan ang mga opisyal at tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang opisyal ng government-owned or controlled corporation o GOCC. Ang appointive officials naman na nominees sa isang party list group ay deemed resigned sa unang araw pa ng kampanya. Pero nilinaw ni Garcia pagdating naman sa mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA at mga miyembro ng Parliament na itinalaga sa cabinet positions na bagamat sila ay appointed officials ng Pangulo, hindi sila sakop sa rules na ito. Nakasaad din sa kanilang resolusyon na ang mga ito ay elective by nature ang kanilang posisyon. Nakalagay po sa election code mismo na kung tatakbo yung mga inappoint na yan sa Bangsamoro Parliament sa darating na national and local election o darating na Bangsamoro parliamentary election, they are not deemed resigned to their present position as members of the Bangsamoro Parliament. Samantala, June, nilinaw naman ng COMELEC na tuloy ang unang Bangsamoro parliamentary elections kasabay ng May 12, 2025
national and local elections. Ito ay sa kabila ng inilabas na resolusyon ng Parliament na humihiling sa Kongreso na i-reschedule o ilipat sa ibang panahon ang halalan sa Bangsamoro para bigyan umano ng panahon na amyendahan ang regional law hinggil sa pagbuo ng parliamentary districts. Paliwanag ni Garcia, may batas kasi na dapat magsagawa ng eleksyon. Tanging ang Kongreso lang anya sa pamamagitan ng batas o ang Korte Suprema ang maaaring maglabas ng desisyon kung ipagpapaliban ang halalan sa Bangsamoro region. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik Sir June. Oo, Dante, tanong ko lang. Alam naman natin ngayon sa mga commercial, sa telebisyon, sa social media, marami ng mga personality na maaaring tumakbo sa darating na halalan. Pagka ba sila ay nag-file na ng kanilang COC mula October 1 hanggang 8, nakita pa rin natin yung mga commercial na iyon, yung ba ay maituturing na nangangampanya na sila? Yes, Jun, yung nga rin ang nabanggit kanina ni Chairman Garcia, bagamat sinasabi nilang nakakalungkot daw. Kasi sinasabi niya sa rules kasi na doon sa isang kaso ng Rosalinda Piñera versus Comelec, sinasabi daw dito, o sinasabi Jun na pagka nag-file ang mga kakandidato this coming October 1 hanggang 8, hindi pa sila maituturing na kandidato. Kaya sinasabi nga ni Chairman Garcia, kahit na sandamakmak pa yung mga tarpaulin mo dyan o kaya nakikita ka pa sa billboard saan man yan, sa EDSA ba yan, ay wala, hindi, kumbaga yung kanilang mga kamay ay parang nakagapos sila dyan. Hindi, wala silang kapangyarihan na pakialaman yung mga taong yon dahil maituturing lang silang kandidato sa unang araw ng kampanya, which is February 11 for national positions. So, ang sinasabi dito ng Comelec June, mula October hanggang February before a campaign, kahit na maglustay man yan ng pera, yung mga tumakbo na yan, marami na silang ads, saan man yan, social media, ay walang kapangyarihan ng Comelec para sila isitahin o kasuhan dahil nga hindi pa sila kandidato. Samantala, yung mga local positions naman, hanggat hindi nag-start ang filing, sa March 28 ay hindi pa rin sila maituturing na kandidato. Kaya gaya na nabanggit ni Jun, kung mayroon man sila mga commercial dyan ay hindi rin sila pwedeng saklawan o pakialaman ng Commission on Elections dahil nga doon sa rule ng o desisyon ng Korte Suprema, hindi pa sila kandidato basta hindi nag-start ang campaign period. So sa madaling sabi, kahit na lalabas pa sila sa mga programa sa mga telebisyon o kaya magpag-guest man sila dyan sa iba't ibang mga programa, ay hindi sila maaaring kumbaga sitahin pa o walang magagawa ang Comelec pagdating sa bagay na yan. June. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na poprotektahan ng pamahalaan ang soberanya ng bansa sa gitna ng banta ng pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa kanyang talumpati sa 63rd founding anniversary ng Philippine Constitution Association. Ayon kay PBBM, patuloy na kukonsulta at makikipagdialogo ang Pilipinas sa lahat ng partido upang mapangasiwa ang mabuti ang sitwasyon sa WPS. Rising maritime tensions in the West Philippine Sea have raised fears of greater conflict. Yet we continue to assert our sovereignty and jurisdiction to protect the integrity of our national territory. Mula sa detention facility sa House of Representatives, inilipat na si Cassandra Ong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Ito ay matapos ang 30-day detention sa Kamara na nag-ugat sa unang ipinataw na contempt ng House Quadruple Committee na nag-iimbestiga sa illegal pogos. Noong nakalipas sa pagdinig ng 4 House panels, muling pinatawan ng contempt at panibagong 30-day detention si Ong dahil sa pagsisinungaling. Nababahala naman ang abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio sa hakbang ng Quadcop. Kine-question din ito kung may karapatan ba ang legislator na ilagay si Ong sa isang pasilidad na pinatatakbo ng executive branch dahil sa isang partikular na layunin.
Si Ong ay incorporator ng Whirlwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa Pogo Hub na niraid sa Porac, Pampanga. Bukas, araw ng Biyernes, ay nakatakda naman ng ika-7 pagdinig ng House Quad Committee. Nagpahayag ng pagkabahala ang isang opisyal ng Japan Defense Ministry sa isinagawang test fire na Intercontinental Ballistic Missile o ICBM ng China. Ang Estados Unidos sinabi namang nakabantay sila sa aksyon ng China at nakatanggap sila ng advance notification bago ang missile test sa bahagi ng Pacific Ocean. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. まさにご懸念をされているようにですね。 When as we are all worrying actually with regards to these aggressive forces that actually wants to change the current setup of the Indo-Pacific region, with regards to this stance, we are also worried on this situation as well. Nagpahayag ng pagkabahala ang isang senior advisor sa Japan Ministry of Defense sa kasulukuyang sitwasyon sa Indo-Pacific region at maging sa isinagawang test fire ng China ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBM. Kahapon, ibinalita ng Beijing ang matagumpay nitong pagsasagawa ng publicized ICBM test fire sa Pacific Ocean. Ayon kay Yasuhiro Takami, Senior Advisor to the Minister of Defense, maituturing na seryoso ang sitwasyon sa rehiyon at dapat magkaisa ang mga bansa upang pigilan ang anumang banta sa seguridad. And with regards to this situation, what we can say is we are on the same understanding of this threat, and with regards to the way of working on this together, we would like to have we share the same value, and we would like to cooperate with each other on working towards such threat. Nasa Pilipinas ang delegasyon ng Japan para lumahok sa ADAS 2024 o Asian Defense and Security Exhibition sa Pasay City. Kalahok dito ang Acquisition Technology and Logistic Agency, ang Acquisition Logistic and Procurement Arm ng Japan, sa ilalim ng Ministry of Defense. Wala pang inilalabas na reaksyon ang panig ng Philippine Defense Department sa ICBM test fire. Bagamat una nang kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang militarisasyon ng China sa mga inuukupang bahura sa West Philippine Sea. Una nang sinabi ng China na bahagi ng pagsasanay ng rocket force ng People's Liberation Army ang inulunsad na ICBM na may dummy warhead. Ipinaalam umano nila ito sa ilang bansa, kabilang na ang Estados Unidos. Kinumpirma naman ito ni Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh. Sa isang pahayag, sinabi ni Singh na binabantayan ng US Department ang ICBM test fire at welcome sa Amerika ang advance notification para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Mungkahi rin nila sa China, ituloy ang pag-aabiso lalo na pag nagsasagawa ng ballistic missile at space launch. Samantala, kinumpirma ng isang opisyal ng National Security Council na nakarating na sa Skoda o Sabina Shoal ang barko ng Philippine Coast Guard. Tumanggi ang NSC na magbigay ng karagdagang detalye ukol sa isinugong barko, ngunit tiniyak nitong nagpapatrolya na ito sa lugar. Nauna nang iginiit ng mga otoridad na hindi pa kontrolado ng China ang Sabina Shoal matapos na umalis sa lugar ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Well, that's for the not losing control. No, definitely not. But what steps are forthcoming? That's for the National Maritime Council to determine. That's beyond my jurisdiction. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakiisa rin ang iba't ibang lugar sa bansa sa isinagawang third quarter nationwide earthquake drill ngayong araw. Ito'y bilang paghahanda sakaling tumama ang magnitude 7.2 o intensity 8 na lindol. Ito ang balita ni Marisol Montaño.
Mahigit sa 400 mall employees at ilang mall goers ang nakilahok sa isinagawang third quarter nationwide earthquake drill. Kabilang sa isinagawang activity ay ang pagdemo ng mga kinakailangang gawin sa panahon ng sakuna, partikular na ng lindol. Pagkatapos nito, dinala ang mga employee at tenants sa safe at open spaces. Tumugon naman ang emergency response team ng mall sa mock-up trauma victims ng nasabing drill. Pangunahin din sa mga nakaisa sa naturang pagsasanay ang mga paaralan. Sa paggabay ng mga guro, makikita ang pagsunod ng maliliit na batang ito sa San Marcia Elementary School sa Abra sa duck cover and hold na siyang nararapat gawin kung magkakaroon ng pagyanig. Maging ang faculty, students at employees sa Catanduanes State University ay hindi nagpahuli sa pagsagawa ng earthquake drill. Iba't ibang paaralan naman sa Davao ang nakiisa sa nasabing pagsasanay. Kabilang na ang Enrico Nograles National High School, City College of Davao, Southern Davao National High School at Buhangin Central Elementary School. Naniniwala ang nasabing mga paaralan na malaking tulong ang ginagawang quarterly earthquake drill upang masanay ang mga estudyante sa mga gagawin kapag may lindol o kalamidad. Ang pinaka-apektado yun na sektor sa buong community, ang most affected o vulnerable are the students, ang mga paaralan. Kasi nga, yung ibang paaralan, high-rise na, tapos maraming estudyante nakatapok sa isang lugar. Ayon sa OCD Region 11, hindi sakop ng The Big One ang Davao, partikular na sa Davao Region. Ngunit sakaling tumama ang The Big One sa Metro Manila, ay susuporta ang puwersa ng Davao sa pagresponde sa malakihang sakuna. Ang role natin is to support o tayo yung magtutulong sa Metro Manila kung sakaling darating yan. Kung expected na Metro Manila, ang gobyerno sa Metro Manila ay hindi na makafunction. Kung makafunction man, 20-30% na lang. Kaya kailangan ng tulong. Dagdag ng OCD-11, sa ganitong pagsasanay, maaaring matukoy ang pagkukulang at rekomendasyon upang maisaayos at mapabuti pa ang earthquake response ng rehiyon. Panawagan ng ahensya sa publiko na laging makilahok sa mga isinasagawang earthquake drill, local o national man, para may alam at handa sa panahon ng sakuna. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling binigyan ng pagkilala ang Members Church of God International o MCGI. Bunso dito ng pagtugon sa blood donation advocacy ng pamahalaan. Ito ang balita ni Joan Nano. Sa mahabang panahon, katukatuwang na ng iba't ibang sangay ng gobyerno ang Members Church of God International o MCGI sa bawat gawang mabuti, lalo na kung ang pag-uusapan ay ang pangailangan sa pagsagip ng buhay. Isa na rito ang regular na pagdaraos ng bloodletting activities. Sa lalawigan ng Batangas, nasa 160 bags ng dugo na ang naipagkaloob ng grupo ngayong taon. Every quarter of the year, naging practice na natin. Hindi natin to pinakakawalan. At may mga chapter o lokal na nagkakantak sila kahit hindi naman quarter of the year, basta naka 4 months na o 3 months, may get, pwede na. Kaya tuloy-tuloy ito, wala na tong hinto hanggat may buhay at lakas pa. Kahapon
kahapon sa isinagawang 2024 Sandugo Awards sa Batangas City. Muling ginawaran ng pagkilala ang MCGI at iba pang mga grupo at local government units na patuloy na tumutugon sa blood donation campaign. Ang programang ito ay naglalayong makahikayat pa ng mas maraming blood donors. Nung nagkaroon tayo ng mga yung advocacy, importante advocacy, and then advocacy hindi lang sa pagpakahalagahan, pagbigay ng dugo, pero yung advocacy muna, ano ba niludulot nito sa ating katawan. So, dumami ng dumami, kaya nakakatuwa, dumami talaga yung nag-response doon sa ating panawagan na yan, at kita naman po talaga nila. Para sa mga kagaya ni Sunny, hindi hadlang ang pagkakaroon ng kapansanan upang makapagdugtong sa buhay ng kapwang nangangailangan ng dugo. Nakakapagbigay po ako ng dugo. Hindi man po ako makalakad. Papasalamat po ako sa Diyos at patuloy po ako nakapagbigay ng dugo. Taus-pusong nagpaparating ng pasasalamat ang mga pasyenteng regular na recipient ng mga dugong nalilikom sa blood donation drives. Kami po ng kapatid ko, we are both diagnosed with thalassemia po, and buwan-buwan po kaming nagsasalin po, and minsan po twice or thrice a month po. Kaya po malaking tulong po yung pagtulong niyo po sa amin, not just financially po, pero in terms of convenience din po, dahil po lagi po kayong handa po magbigay po sa amin po, at lagi po kayong ready po na magbigay po ng dugo. Ang daan ng katotohanan, sumasambang tapat sa buhay na Diyos Ama, sa isip, sa salita, Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun. May babatiin pala ako, nakakalimutan ko. Pwede pa ko yung cellphone ko. Baka kasi magtamboy kasi meron tayong kausi sa Cabuyao, Laguna. Yan. Sa Laguna. Mamaya pa natin. Yeah. Tagalog ang salita nila sa Laguna. Magandang gabi po at salamat sa panonood. Habang nagbabantayan tayo ulit sana. Pero magiging makulay. Masaya na naman ang mundo ng politika dahil sa October 1 to 8 ay filing na ng Certificate of Candidacy ng mga naghahangad sa matataas na posisyon sa pamahalaan, di ba? Oo. May mga bagong kulay kaya kasi alam na natin, alam na naman natin yung mga usual na kulay. Ano kaya yung kulay ng alyansa ngayon, di ba? Yan ang ating alamin, di ba? Pero nakakalungkot kasi yung nabanggit kanina ni Dante dun sa report niya na walang magagawa ang COMELEC kahit may mga, alam mo yun, yung nagbabanta magpa-file ng candidacy. Pero as early as now, kasi ako personally may mga nakikita ako sa social media na ang aga ng pangangampanya. Hindi naman direkta, pero wala naman sinabing iboto niyo ako eh. Oo, wala naman ganon, pero alam naman natin yan, di ba? Yung mga galaw. Ipapakita nila yung mga good, di ba? Lahat ng kanilang, parang minsan ang dating niyan ito yung aking advokasya. Ganon. Ang nakakapagtaka lang kasi, bakit sa tuwing nalalapit lang ang eleksyon, nakikita at naririnig yung naman, alam mo na yun. Diba? Yun ang, kaya alam nyo, dapat pong pag-isipan nyo yan. Kung yung ang mga politiko sa inyong lugar ay nararamdaman nyo lang kapag malapit na ang eleksyon, ay mag-isip-isip na po tayo. Diba? Ako nag-anak ako ng sa kasal kahapon Galing na mayor. Bakit? Sa kasalang bayan, ang ipinakita niya, mas mahaba pa yung kanyang proyektong pinakita lahat. Tsaka yung project isa sa kasal. Yun ang magaling, di ba? Pero at least may ginagawa. Yung ang bilis ng kasal Yung seremonya, ang bilis. Yung pero yung ABP, mga doble yung oras.
yung mga yung mga tarpaulin, 'di ba? Yung mga marami. congratulations ng mga politiko, yung mga madalas nating nakikitang ganyang welcome. Mas malaki pa yung picture no kaysa doon sa message. Kaya nga sabi ko sa'yo, masaya Panahon ngayon ng kasayahan, makulay ang mundo. Kaya yung mga nag-aabang dyan Pero mas maganda pa rin talaga ngayon pa lang magmuni-muni na tayo. Mag-isip-isip na tayo. Kasi mamaya, makita mo, magpo-post kayo dito sa comment section ng Ito ang Balita ng UNTV. Magpo-post kayo, ay, nagkamali kami. Nagsisisi na kami, mga ganun. Wala po. Meron ba? May mga dapat sa una talaga ang pag-isisi, di ba? Huwag sa uli. Oo. At saka alam mo, nakita ko kasi to nung huling eleksyon, although nung presidential election to, maraming nasirang relasyon na magkakaibigan, minsan nga magkakamag-anak pa, wag naman sana mga magkakarelasyong magjowa. At ang sinasabi nga ng Comelec dyan, Monica, mas mainit ang eleksyon pagka sa isang lugar ay magkakamag-anak, magkakaibigan ang naglalaban-laban. Oo, magkakakilala. Maraming nasasayang at nasasakripisyong mga mahabang pinagsamahan. Buti na lang si Lolo Paul at si Ma'am Lorina Mejares ng Cabuyao, Laguna, hindi mag-iisip na tumakbo sa halalan. Happy viewing po. Happy viewing po. Nanunod daw sila lagi. Yan, narito po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Leonardo Blue, Renny Camacho at Alberto Mismanos. Maraming salamat din kay Alfredo Cordova, Dominador Samson at Borgie Natero. At mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Deuteronomio 32:2 na nagsasabi, ang aking aral ay papatak na parang ulan, ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.